Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, Dinarangal ka namin. sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, sinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong lana. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka na ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya, at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat isipan mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yamang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar ng dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kesa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit, na papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong sa malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay
ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal. Kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit, nang hating gabi na'y may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin muna mga katabi natin, good morning. At kasabay ng mainit na panahon, bigyan natin ng mainit na palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat. No? Parang sinasabayan natin yung init ng panahon. Napakarami ho natin dito sa loob at labas. Kaya pinapaalalahanan ho namin, bantayan ninyo hindi lang yung mga daladala ninyong gamit, lalo na yung mga batang kasama ho ninyo. Bantayan ho ninyo, huwag ninyong hayaang naglalaro-laro, baka ho madisgrasya yan. Yung mga kasama ho ninyong mga bata ay inyo pong hawakang mabuti para hindi tayo magkaroon ng problema. Maraming tao ngayon, tayo ay nasa 32 linggo na sa karaniwang panahon. Parang tuwang-tuwa yung langit, no? Umiinit ng umiinit. Nasa gitna na po tayo ng buwan ng Nobyembre. Nakakadalawang linggo na ang Nobyembre. Parang hinihila. Parang minamadali na yung taon. Mamukat-mukat natin, ilang linggo na lang tapos na po ang 2023. Napakabilis. At tungkol sa pagiging mabilis. Alam niyo mga kapatid, kung isa sa mga dahilan kung bakit nagtatalo-talo kayo, kung isa sa mga dahilan na nagpapainit ng ulo mo, ay ang isang mabagal kumilos na tao. Kuminsan, diyan ka napipikon eh. Ang bagal kumilos. Kaya kayo nag-aaway mag-asawa, ang bagal kumilos. Kaya kayo nag-aaway magnanay, magkakapatid, ang bagal kumilos. Pero hindi lang yung mabagal. Kaya kayo nagtatalo kuminsan dahil din lagi kang nagmamadaling kumilos. Kung nakakapikon ang mabagal kasama, nakakatakot din yung mga nagmamadali laging kasama. Kaya magandang tanungin natin, sa pamilya, sino ang guilty bilang pinakamabagal kumilos? Sa inyong magkakasama, sa inyong grupo, sa inyong trabaho, sino naman ang laging natataranta at laging nagmamadali? Ang bagal-bagal, ayan, wala tuloy tayong upuan. Ang bagal-bagal, ayan, nagsimula na tuloy. Ikaw naman nagmamadali, o ayan, nakalimutan mo. Napala mo. Kaya ano ang magandang mensahe ng pambungad na pagbasa sa linggong ito? Sa unang pagbasa natin, ano ang sinasabi ng aklat ng karunungan? Lagi kayong mag-iingat. Kaya nga sabi ko ulit, ingatan ng mga daladalang bata. Ingatan ng mga kasama ninyong matatanda. Yung salitang mag-ingat, yan ay laging pinapaalala ng mga pagbasa sa kasulatan. Lalo na ngayong linggo, mag-ingat ka lagi. Huwag padalos-dalos. Pero meron pang isang mahalaga. Hindi ka lang huwag padalos-dalos. Mag-ingat ka. Huwag kang nagdudunong-dunungan. Maraming taong napapahamak, hindi lang dahil hindi nag-iingat, kundi dahil nagdudunong-dunungan. Huwag kang magdunong-dunungan. Sabi ng unang pagbasa, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Wisdom. Ask the Lord, pray for wisdom. Karunungan. Yung pinag-iisipan, pinagdadasalan mo munang mabuti at matindi bago ka magsalita. Bago ka gumawa ng anuman. Pero alam nyo, minsan, huwag kang matakot. Minsan kahit pinagdasalan mo na, kahit pinag-isipan mo na, pwede ka pa rin magkamali.
Pero, malamang sa malamang, maging tama. At maitatama ka pa kung hindi ka nagpapatangay lang sa agos ng maling dikta at halimbawa ng iba. Magiging tama at mas malaki ang tsansang maging tama kung hindi ka nagpapapigil sa pananakot at paninira lang ng iba. Huwag mong kalilimutan, hindi lahat ng kaalaman, hindi lahat ng karunungan, kasabay mong ipinanganak. Kasama mong ipinanganak. May mga bagay sa mundo na dapat mong makita, dapat mong marinig, dapat mong matutunan. Hindi mo alam lahat. Hindi mo kaya lahat. Huwag magdudunong-dunungan. Kaya nga, huwag kang mag-alala. Hindi man tayo ipinanganak na alam ang lahat. Balikan natin ang 2 pagbasa. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos alam kung paano katuruan. Magbibigay ang Diyos ng mga kagaya ni San Pablo sa 2 pagbasa natin ngayon. Mga taong hindi lang pera mo, hindi lang talento, hindi lang posisyon mo ang kailangan sa'yo, kundi ang ikabubuti mo, ang ikagiginhawa at ikaliligtas mo. Sabi ko nga, huwag mong isipin na lagi kang minamaliit. Huwag mong isipin na kinakainggitan ka, sinisiraan ka lang, kaya ka pinagsasabihan. Mag-isip ka. Magdasal ka. Huwag kang mahiyang tanggapin na nagkakamali ka rin. Na may hindi ka alam. Huwag mong isipin na lagi kang pinagtutulungan. Kinakawawa ka, kaya ka pinagsasabihan. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ito yung laging sinasabi sa atin. Pagkatapos nating hindi sumunod at makinig, ano ang paalala ni San Pablo? Huwag mong sabihin, hindi ka sinabihan. Hindi ka nakinig. Hindi ka naniwala. Hindi ka sumunod. Sana mga kapatid, huwag nang umabot at huwag tayong masanay na lang sa huling pagsisisi. Hindi ko alam kung nabalitaan ho ninyo yung nakakagulantang na balita last week yata, yung 3 binata na namatay sa isang car accident sa Antipolo. Napanood niyo po yung sa balita? 4. Pag tinignan mo yung kotse nila, parang tinuklap yung bubong. Hindi maipapaliwanag ang sakit at lungkot na nararamdaman ng isang magulang na namatayan ng anak. Hinding-hindi. Yung iyak nung isang nanay sa mga namatay. Ano yung kanyang iyak? Sabi nung nanay, sinabihan ko naman siya, pero umalis pa rin siya. Huwag mong sabihin hindi ka sinasabihan. Kung babalikan natin ang ebanghelyo natin ngayon, pagkatapos ikwento ni Kristo yung talinghaga ng 10 dalaga, 5 hangal, 5 matalino. Doon sa huling bahagi ng ebanghelyo, may importanteng bilin na binitawan si Kristo para sa ating lahat ngayon. At ano po ito? Makinig kayo. Lagi kang maging handa. Hindi mo alam ang araw ni ang oras. Always be ready para walang pagsisisi sa huli. Yung 2 hangal, bakit kaya hindi sila nakapasok? Una, siguro mabagal sila. Pangalawa, siguro nagmamadali kasi sila. Kaya meron silang nakalimutan.
kaya meron silang napabayaan. Alam niyo po, ang nanay ko, kapag umaalis kami, lalo na kapag malayo ang aming biyahe, meron po siyang laging binibilin sa amin. Kapag aalis kami, ang laging niyang bilin, huwag kayong matutulog sa biyahe. Sinasabi niyo rin ba yan sa mga anak ninyo? Huwag kayong matutulog sa biyahe. Sa totoo lang ho, kapag malayo yung biyahe, sorry na lang, hindi ko siya nasusunod talaga sa sobrang antok at pagod. Pero bakit kaya niya sinasabi yon? Una siguro, para hindi namin panghinayangan ang magagandang bagay na pwede naming makita sa daan. Pangalawa, para maging ligtas kami kung sakaling may hindi magandang mangyari sa daan. Huwag kang matutulog sa biyahe. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, tandaan natin, sa buhay, magkakaiba tayo ng galaw. Magkakaiba tayo ng takbo. Sa iba, para maayos, bagalan mo. Pero sa iba, para wag masayang, bilisan mo. Sa huli, mga kapatid, hindi karera ang buhay. At hindi laging kompetisyon ang labanan. Taglay ang karunungan ng Diyos at pagsunod sa Diyos. Pag-isipan mo, pagdasalan mo, bago mo sabihin at gawin. Huwag kang hangal, marunong kang tao. Bagalan mo ang panghuhusga ng iba, bilisan mo ang pagmamalasakit sa kapwa. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hilingin po natin sa Ama na gawin tayong mapagmatyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkuling, tugunan ang mga pangangailangan ng mga may hirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga religyoso at religyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nagbabagbag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Isama pa rin natin sa ating mga dasal ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang kapayapaan sa bawat pamilya, bawat bansa at sa mundo. Ipagdasal natin ang mga nakabilanggo, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga walang sapat na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo po kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap sa pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Diyos, Ikaw ang naging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang ikaw nalupa sa tubig ng iyong pag-aarugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pag-arangal. Dadalangin ako nakataas sa aking kamay, nagagana
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayo mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr., na anak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid, ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Menor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner Beaterio Streets, Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Reverend Jess. Salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay tahimik nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa patuloy po ninyong pagbibigay ng mga tulong donasyon
para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong sa ating parish office, ang mga in-kind donations dun sa ating Benedict Building. Yan po ay ibinibigay natin, lalo na ngayon, naghahanda na po tayo ng mga pamaskong handog para sa bilangguan sa Manila City Jail, sa ating mga pinapakain sa feeding program ay Thursday, at sa iba't ibang pamayanan at simbahang tinutulungan ng ating simbahan. Bahagi kayo ng gawain na ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.